Magtanong naman po ako sa DPWH, Mr. Chair, sa kung sino ang sasagot para sa department. Ang department po ba at sa tingin nyo yung bagong secretary, susuporta po sa isang one-strike policy sa mga contractors? Ibig sabihin, one-strike ban, zero tolerance policy. Ibig sabihin, tanggal ka agad ang contractor na napatunayang palpak, pabaya o tiwali. Kasi hanggang ngayon, dun sa 15 na contractor na pinangalanan ni Presidente, hanggang ngayon, wala sa kanila, zero ang nasa blacklist. So sino pong sasagot, Mr. Chair? DPWH, is there a policy who's going to answer? Yusek Cabral. Yes, ma'am. Mabuti kayo po yung sasagot dahil madalas din po kayong nababanggit nitong mga araw na ito. One strike policy po, zero tolerance policy. Susuportahan po ba ng department at pati ng bagong secretary? Sa palagay ko po, susuportahan po yung one strike policy. Considering yung mga events po na nangyari ngayon. So ibig pong sabihin, yung 15 contractor na pinangalanan ni Presidente, posibleng pumasok sa blacklist these days? Yes, Your Honor, Mr. Chair, possible po. Depende po sa results ng mga fraud audit o kaya ng mga check po ng internal audit ng department or mga QAU report po, posible po. At ano pong time frame din nung fraud at saka internal audits po na iyon? Para matukoy kung mayroon sa 15 na papasok sa blacklist ng department? Hindi ko po alam yung instruction ni former Secretary Bonoan, pero alam ko po nagpaikot na po siya ng mga quality assurance unit sa lahat po ng mga regional offices. Yung fraud audit po ay kinokonduct ng Commission on Audit. So sabi po nila, isang buwan. Isang buwan po Kanina ang po. Fraud audit at internal audit. Yung internal audit po sa amin po yun. Sa inyo naman, Meron sa department. Meron internal audit sa amin na under ng Office of the Secretary. So, So pwede namin itanong sa bagong secretary, ganong Opo. katagal yung internal Yes, audit? Yes, Yun naman sir. pong quality assurance Assurance unit na trabaho, kailan po matatapos iyon? alam ko, sa pagkakaalam ko po, kasi under ng technical services yun, ay meron na pong dineploy yung undersecretary namin for technical services na mga quality assurance unit sa mga regional offices. Yes, Hindi nabanggit nyo po. Anong time frame po Hindi nila? ko lang po alam kung ano po yung timetable nila, but alam ko po na parang last week or a week before, parang 50 teams na yata po, but I'm not so sure ang pinaikot. Composed po ng representative ng Bureau of Construction, Bureau of Quality and Bureau of Research and Standards, saka BQS, Quality and Safety. Ifa-follow up po namin kayo Yes. kung kailan hanggat maaga dapat matatapos yon. And Yes, Your Honor, Madam Chair. salamat, Yusek Cabral. And Mr. Chair, dahil napag-uusapan na rin kahit kanina yung audit, itanong ko po kay Director Tracy Ann ng COA. Well, hindi. Sa DPWH pa rin, Yusek Cabral. Pero kaugnay po ng audit na pag-uusapan kanina. Ano namang uri ng warranty ang meron sa mga proyekting ito? Ibig sabihin, kapag po nasira yung isang flood control project, pwede po bang paayos sa kanila at patapusin at no cost to government? Your Honor, sasagutin ko po yan sa pagkakaalam ko. Kasi Of course po. planning po and PPP ang hawak ko. Alam ko po may 1-year warranty pagkatapos po ma-declare na completed. So yung 1-year warranty po, after that, tatanggapin po ng implementing office for the certificate of acceptance. Yun po, during that period po, kung meron na-observe na mga defects, kailangan pong ipakorek nila sa mga contractor at no cost to the government, Your Honor, Mr. Chair. At kung hindi po nila i-correct, sa pagkakaalam ko po, pinapatawan po sila ng, parang nire-recover po yata lahat ng mga monies or retention money or billing, hindi po papayagang makakubra ng final billing. Kasi alam ko po, requirement po yung certificate of acceptance para ho makakubra ng final billing.
Sa pagkakaalam ko po, Your Honor, Mr. Chair. Kahit po 1 year lang pala yung warranty USEC at parang napakaiksi po, no, para sa mga infrastructure projects, kasama na po itong mga flood control projects. Siguro naman within 1 year din natatapos yung audit report. So kaagad ibinibigay po sa DPWH, kaagad na nakukuha ng pansin niyo kung may sinasabi ang Commission on Audit na mga nasirang proyekto o under the standard set by the department, lalo na po kung ghost, as in invisible. Tama po. So, moving forward, sa mga ganyang klaseng mga proyekto, hindi ba pwedeng at no cost to government, ipagawa ulit sa contractor or patapusin or pag-apirin kung ghost lang po iyon? Tama po, Your Honor, Mr. Chair, na lahat po ng depekto na as a result of their workmanship ay dapat pong i-correct ng contractor at no cost to the government. So moving, Mr. Chair, yes, with the Mr. permission Chair, of, SP Pro Senator Tem. Risa. Madam Cabral, total wala na si Secretary Bonoan, ikaw na yung representative ng DPWH. Doon sa 15 contractors, construction company na binanggit ni Presidente, meron bang ongoing projects ngayon as we speak? Doon sa 15 na binanggit ni Pangulo. Palagay ko po meron dahil... Palagay mo? Opo. You have to be... Pasensya na po, Your firm. Honor, Mr. Chair, kasi hindi po ako operations. Okay, last question. Sa pagkakalam mo, may ghost project ba? Nabi ni Secretary nung Yes, huling... oo nga. Sa pagkakalam mo. Yun po yung sinabi ni Secretary. Sa pagkakalam mo nga, in your own opinion. Hindi ko po masasagot na confirm dahil hindi ko po alam kung ano yung nangyayari sa operations. Pero yun po yung sinabi ni Secretary. So you believe, you support Yes. the statement of the Yes former po, Your secretary Honor. that indeed there are ghost projects. Yes, Your Honor. And can you identify those contractors who are involved in these ghost projects? Hindi ko pa po alam dahil may nag-audit po. Baka po yung director namin ng internal audit na nasa likod makakapagsabi po kung ano po yung resulta ng audit. Because the internal audit po ng department ay directly under kay Secretary. All right. Dorisa, proceed. Yung mag-intervene, madididak yung time mo. Ha? So, it's up to you kung papayag ka. Honor, Mr. Chair, i-qualify ko rin po yung tinanong ni Senator Risa. Yes, Mr. Sabi Chair. po ng operations, 5 years. 5 years na po pag structural. That's guarantee. better po, Mr. Chair. Sa flood control daw po, 15 years for permanent structure. Yun po 5 years sa flood control, 15 years for sa permanent structure. permanent I structures. suppose yun po yung tulay. So hindi po tinuturing na permanent structure ang flood control. Semi-permanent daw po. Semi-permanent. And yung tinuturing yung permanent structures, Mga tulay po siguro, tsaka for mga example, building. At mga buildings. Opo. So within the 5 years, Yun pong flood kapag po nasira o Structural. nakitang substandard or, Yes or po. ghost, it should Opo. not take 5 Ay, years to see or unsee a ghost project na Yes flood po, Your control. Honor. Yes po. Moving forward, sa tingin nyo papayag ang department, paayos yan, paapirin yan, itaas sa standards ang flood control project at no cost to government. Dapat po, Your Honor, Mr. Dapat lang Chair. po talaga, ma'am. Ngayon, bukod po dun sa suspension, yung sinabi ni Chair kanina na revocation, meron na ba tayong doble gastos, doble danyos policy? Kung saan pagbabayari ng doble. Una, para sa construction. Pangalawa, sa repair. Yung mga contractor, kung sila ay may substandard project. Sa tingin nyo po ba, ideya itong doble gastos, doble danyos policy, ideya na pwedeng suportahan ng bagong secretary? Kasi gusto ko lang pong i-remind, Mr. Chair, ang department na hindi dapat taong bayan ang gumastos ng doble kapag palpak yung flood control project. Pwede po, Madam Chair, na pag-aralan yan. I'm sure anything po na makakatulong para masiguradong tama yung proyekto, yung kwalidad at yung hindi ghost ay susuportahan po ng buong departamento.
Okay, so ifo-follow up po namin yan sa inyo. Isa pang dagdag na consequence o parusa para lalo na para sa proyekto sa flood control. Kasi kanina, Mr. Chair, hindi ko nga alam kung ako'y matutuwa or iiyak na ito, naghihiring tayo, samantalang suspended na naman ang trabaho at saka pagpasok sa eskwelahan, sa public, sa government, dahil sa ulan at napipintong bahana naman.